Sa kalunos-lunos na karahasan ng kasaysayan, may mga alamat na pumupukaw sa ating imahinasyon bilang mga anino mula sa kadiliman ng kahapon. Isa sa mga pinakakilalang mga alamat ng karahasan ay ang kwento ni Sonny Bean, isang tanyag na tao sa kasaysayan ng Scotland. Sa kalagitnaan ng madilim na Scotland, may isang pamilya ng mga kriminal na nagtangkang itago ang kanilang mga karumal-dumal na gawa sa pinakamalayong bahagi ng kakahuyan. Si Sonny Bean at ang kanyang angkan na may 45 miyembro, sinasabing naghari sa mga madilim na pook ng Scotland noong ika-16 na siglo. Ang kanilang pamumuhay ay nababalot ng krimen at karahasan na laging nakatago sa mga bangin at kuweba, patago sa mapanlikhaing paningin ng lipunan. Ang mga pagbatay na kanilang ginawa ay nagbigay daan sa isang alamat na naglakbay sa mga dila ng tao. Nagpalaganap ng takot at kababalaghan sa bawat pagkukwento. Ang mga kwento ng kanilang nakakasakang krimen at pagkawala ng mga tao ay nagbigay ng inspirasyon upang maging referensya ng modernong mga libro at palabas. At isa sa halimbawa nito ay ang sikat na manga at anime na isinulat ni Hajime Isayama, ang Attack on Titan, kung saan mayroong alaga ang babaeng si Hanji na 2 Titan at pinangalanan niya itong Sonny at Bean. Omae ga Sonny. Omae ga Bean da. Pero ang pinakapopular na siguro sa masa ay ang palabas mula sa Amerika na marahil alam ng lahat sa atin, ang Hills Have Eyes. Ayon mismo sa sumulat nito, ay kinuha niya ang inspirasyon ng palabas sa alamat ni Sonny Bean at ng kanyang angkan. Kaya ang kwento ng palabas ay isang pamilyang nakatago sa liblib na bahagi ng Amerika na nag-aabang ng kanilang mabibiktima. Pinaniniwala ang naninirahan sa isang kuweba kasama ng halos 50 miyembro ng kanyang pamilya. Lahat ng miyembro ng kanyang angkan ay produkto ng incest. Ibig sabihin, ang mga magulang ng mga bata ay ang mga magkakapatid at magkakadugo sa loob ng pamilya na pinamumunuan ni Sonny Bean. Kilala ang mga Bean sa pagnanakaw, pang-aagaw at sa huli, pagpatay sa mga estranghero na kanilang nilaslas at kinain. Sa loob ng 25 taon ng kanilang marahas na kasaysayan, sinasabi na ang mga Bean ay kumain ng 1,000 katao. Ang lalaking kilala bilang Alexander Sonny Bean ay ipinanganak umano noong dulo ng 1600, malapit sa Edinburgh, Scotland. Bagaman kakaunti ang kaalaman tungkol sa kanyang maagang buhay, ayon sa Scottish historian na si Dr. Louise Yeoman, maaaring ang kwento ni Bean ay magsimula sa paglipat ng ika-17 siglo. Bagaman hindi siya lumitaw sa talaan ng kasaysayan hanggang halos 1 siglo ang lumipas noong 1755. Posibleng ang unang propesyon ni Bean ay tagapagkulay ng balat ng hayop. Sabi ng iba, ay una siyang naging tagabantay at nagtatrabaho sa mga bakod at kanal. Gayunpaman, karamihan sa mga kwento ay sumasang-ayon na sa huli ay iniwan ni Bean ang mga trabahong ito at sumama sa isang babae na nagngangalang Black Agnes Douglas. Silang dalawa ay nagmahalan at iniwan ang lipunan upang mamuhay sa malayo. Ipinagpalit nila ang kanilang buhay sa lipunan upang tumira sa isang kuweba sa ibabaw ng dagat. Ngayon, itinatawag na Banana Cave. Ang kanilang taguan ay sinasabing hindi nakikita kapag tumaas na ang tubig dagat, kaya't hindi sila nahuli sa loob ng mahabang panahon. Ang malaking anyong bato na ito ay sinasabing may iba't ibang mga lagusan na pwede mong lusutan ng mahigit 1 milya sa kababawan at nagbibigay ng sapat na espasyo para sa batang mag-asawa upang bumuo at palakihin ang kanilang kahindik-hindik na pamilya. Ang angkan ng mga Bean ay mabilis na lumago at sa uli, ang asawa ni Sonny Bean ay nagbigay buhay sa 14 na mga anak. Sa patuloy na pagdami ng bibig na kailangang pakainin at walang tunay na hanap buhay ang mag-asawa dahil nakatira sila sa kuweba, si Bean ay kumapit sa pagnanakaw at pagpatay ng mga tao upang mabuhay. At hindi nagtagal, ay tumulong na rin ang kanyang pamilya kasama ang kanyang mga anak sa kanyang mga krimen. Sa patuloy na pagdami ng bibig na kailangang pakainin, ang angkan ng mga Bean ay nagtulungan upang huliin ang mga nag-iisang mga manlalakbay at mga lokal na dumaraan sa kanilang lugar na nauwi sa isang bundok ng mga bangkay na kailangan nilang itapon. Ayon sa alamat, dito na nagsimulang unti-unting kumain ng tao ang angkan ng mga Bean. Sinasabing ang kriminal na angkan ay tinatadtad at pinagpipira-piraso ang mga ito at nilalagay sa mga lagayan upang mapreserba ang karne ng kanilang biktima. Sa paglipas ng panahon, patuloy na lumago ang pamilya. Ang kuweba sa bandang huli ay naging tahanan ng 18 apo na lalaki at 14 na apo na babae. Lahat sila ay anak ng incest o ng magkakapatid na anak ni Sonny Bean. Sa bandang huli, umabot sa 45 ang bilang ng angkan ng mga Bean at lahat sila ay mahilig sa laman ng tao.
Mayroon halos isang maliit na hukbo upang tulungan ng leader, kaya nagpatuloy si Sonny Bean sa pag-oorganisa ng mga pagsalakay at pagtambang sa kanilang mga biktima bago hinahatak ang kanilang mga walang buhay na katawan pabalik sa kuweba upang kainin. Ang listahan ng mga nawawalang tao ay lumaki araw-araw at paminsan-minsan ay mga paa o mga kamay lamang ang natatagpuan sa baybayin ng dagat. Ngunit ang mga Bean na nakatago mula sa lipunan ay hindi nahuhuli. Sa halip, ang mga lokal na may-ari ng inns o bahay na tinutuluyan ng mga manlalakbay ay naging mga suspect dahil karaniwan sila ang mga huling taong nakita kasama ang mga nawawalang tao. Maraming mga may-ari ng inns ang natakot mapagbintangan at ilan sa kanila ay iniwan ang kanilang mga inns para sa ibang mga trabaho sa kabuuan. Ngunit hindi magtatagal ang paghahasik ng takot ng angkan ng mga Bean. Isang araw, pinalibutan ng mga Bean ang isang mag-asawa na sakay ng kabayo habang sila'y bumabalik sa isang lokal na perya. Sinalakay ng mga Bean ang mag-asawa mula sa likuran at agad na pinabagsak ang babae, pinutas ang kanyang tiyan at kinagat ang kanyang bituka. Ang kanyang kasawang lalaki, na saksi sa kahindik-hindik na pangyayari, ay lumaban ng matindi sa mga Bean. Nakapanlaban siya sa ilan sa kanila gamit ang kanyang kabayo at hinila ang kanyang espada at baril hanggang sa siya'y makalaya mula sa kanilang hawak. Sa oras na iyon, isang grupo ng mga manlalakbay na halos 30 katao ay nagkataong naglalakad sa parehong landas at nang mapansin ng mga Bean ang kanilang pagdating, sila'y umatras pero huli na ang lahat para sa kanila dahil nasilayan na sila ng mundo. Samantala, pumunta ang asawa sa Glasgow kung saan siya'y nakiusap kay Haring James VI na gumawa ng anumang aksyon tungkol sa angkan ng mga Bean na pumatay sa kanyang asawa. Sinasabing personal na pinangunahan ng hari ang 400 walang takot na mga lalaki upang sugudin ang kuwebang pinagtataguan ng angkan ng mga Bean. Pinangunahan ng mga asong bloodhound ng hari ang pagsalakay patungo sa Benan Cave kung saan sila'y sinalubong ng isang hindi maunawa ang eksena ng kaguluhan. Mga putol na paa, mga patay na katawan, at mga bundok ng ninakaw na yaman. Sa dami ng sundalo, hindi na nakapanlaban ang buong angkan ng mga Bean. Ang mga Bean ay inaresto at dinala sa Leyte, Scotland, kung saan sila naghintay ng kanilang kaparusahan. Sinasabing lubos na nandiri ang mga lokal na tao sa pamilya ng mga Bean, kaya't hiningi nila ang isang mas matinding parusa kaysa sa simpleng kamatayan lang. Bilang resulta, ang 21 mga babae ng angkang Bean ay sinunog hanggang mamatay. Ang mga lalaki naman ay pinutol-putol ang katawan at iniiwang nagdurugo hanggang sa mamatay. Ang kahindik-hindik na kwento ni Alexander Sonny Bean, totoo man o hindi, ay patuloy pa rin magbibigay inspirasyon sa media sa mga darating na taon. Sa kasamaang palad, si Sonny Bean ay nasa likod mismo ng tunay na kwento ng The Hills Have Eyes, isang horror cult classic